So what is up mga Baps for today's vlog? Yun, so what is up mga Baps? Woo! It's Tuesday. Woo! 4:08 PM mga Baps. As usual, papasok na naman tayo ng work. Yan, sa mga hindi po nakakaalam, isa po tayong caregiver dito sa Amerika. Dati po tayong nursing aid sa Pilipinas. Pero dito, sa caregiver tayo sa isang home care. So, for today's vlog, isasama ko ngayon. So, yun, for today's vlog, isasama ko na naman kayo sa ating work, mga Baps. Pero syempre, meron tayong limitations, no? Hindi tayo pwedeng, alam nyo na yung mga confidentiality chuba chenis, ano? Hindi ko na-explain ng bongga-bongga sa inyo, alam nyo naman yun. So, day in a life, atras tayo, back up. Atras. Oh, may kotse. Yun ang sinasabi ko eh. Kasi may trash dito, may basurahan mga Baps. So nakaharang yung ating view. Kailangan natin magdahan-dahan. At pag nakalabas na, ayos na. Yun, let's go. Medyo maaga tayo malis ngayon kasi ewan ko. Basta maaga tayong nakalis. At litaw ang araw ngayon mga Baps. Di kagaya kahapon makulimlim. Tapos nag-uulan-ulan, ano? Ngayon, sinag ang ulo ko. Ay hindi, ang ulo ko masinag. Di pala, yung araw masinag, kagaya ng aking ulo. So yun, meron tayong 1,000 comments, ano? Actually may nagtanong, pwede daw ba yung nursing aid sa Pilipinas tapos magna-nursing aid dito? So ang sagot mga Bap, according to my Marites, ano? According to my research, hindi po daw. May daw. Kasi hindi ko pa na-proven sa sarili ko, mga Paps. Kasi nung nag-aaral kami sa nursing aid, nag-aaral ako ng nursing aid way back sa Pilipinas. Natatandaan ko yung sabi nila ng principal ng school na underched kami na international pwede kami. So, yun na sabi noon, ano? Pero dito, pagdating dito mga Baps, may mga nagsasabi, tsaka meron sa mga internet, yung mga ni-research ko, na kailangan daw kumuha ng state of California. Sa mga hindi nakakalam, dito kami sa California. Di ko alam sa ibang state ano kung ganito rin, pero feeling ko ganito rin eh. So, kailangan daw kumuha ng program ulit dito mga Baps. So nakakapanghinayang, ano? Nag-aral tayo ng 1 taon doon as nursing aid. Tapos pagdating mo rito, di mo rin pala magagamit mga Baps. So kung I'm not mistaken, kung di ako nagkakamali mga Bap, ang tuition ko noon sa nursing aid ng 1 taon is 50,000 pesos. Yon, 50,000 pesos. That was way back 2005, 2006. Ang batch ko sa Mother Perpetual Health Institute. Yon, dyan sa may Angeles. So shout out sa inyo mga Baps. So balik tayo, no? Actually kaya 2005-2006 lang yun, yung course na yun na nursing aid ang kinuha ko, kasi second course ko na lang yan mga Baps. So yun, sa RCC tayo nag-graduate, sa Republic Central Colleges. Shout out ulit sa mga taga RCC sa Angeles, sa Playa del Street yan, lalong-lalo na sa mga AB people, Bachelor of Arts yan. Shout out sa inyo lahat. So mabalik tayo sa usapan, ano? So yung nagtanong, pwede ba daw yung nursing aid? Kasi hindi ko alam, ano? Kasi yung ang alam ko sa yung school na pinasukan ko before, yung Mother of Perpetual Health Institute, nandun pa ako sa Pilipinas. Nagsarado na yun eh. Ano ba yun? Dumidikit yung ano ko. So yun, yung Mother of Perpetual Health Institute dyan sa Angeles City, alam ko nagsarado na yun before pa. Nandyan pa ako sa Philippines. So hindi ko alam kung until now nagpapaaral sila or meron pa rin course na nursing aid dyan sa Pilipinas, which is, sabi ng mga taga rito at saka ng according to the Google ng mga na-research ko, is kailangan mo pa rin kumuha ng
ng course or program na CNA, kung gusto mo maging CNA dito or nursing aid, which is, di ba, nakakapanghinayang. Nag-aral na tayo dyan, tapos hindi naman pala pwede rito. Pero mga Babs, kaya na sinabi ko, sabi nila, sabi daw. So sa sarili ko, hindi ko pa napatunayan kasi I've never tried na pumunta sa hospital or sa school dito na mag-enroll ng CNA program at ipakita yung mga requirements ko, work requirements, yung mga credentials ko, like diploma, certification, at saka transcript of record. Yun. So hindi ko pa na-try talaga, as in hindi ko pa na-try. So nagdedepende pa lang ako sa ngayon sa mga sinasabi ng mga nakakausap ko rito at saka sa Google. Pero hindi ko pa na-try na pumunta sa mga isang school or establishment na nagbibigay ng program with regards sa CNA or nursing aid program, ano. So yung sa State of California na lisensya na kukuha ka ng kailangan provided ng State of California, naniniwala ako doon mga Babs na kailangan mo talagang kumuha ng license from State of California. Pero ang hindi ako masyado pang 100% na naniniwala kung pwede ba yung mga subject, kung makikredit ba yung mga kinuha natin na subject na nag-aral tayo dyan sa Pilipinas ng nursing aid. Kung sakaling mag-i-enroll ako ng CNA dito at ipo-present ko yung mga credential nga natin, yung transcript of record natin, baka may chances na makredit yung ilang subject natin, no. Alam ko yung clinical kailangan dito may practice natural, pero sa mga nursing aid nagkaroon din kasi kami ng certain hours for the clinical, kaya kami na certified sa Pilipinas, no. So yun din ang kailangan nila dito. Actually mga Babs, mas short term pa nga ang study nila rito kasi ang CNA dito is only 4 months mga Bab. 4 months, 4 weeks actually, 4 na linggo, compare sa Pilipinas na kinuha natin nursing aid course pa nga ang tawag sa atin hindi naman program So nursing aid is 1 year. So hopefully makredit yung ibang ko natin, no, ibang subjects. Tapos edi yung 4 weeks na sinasabi nilang nursing aid program, baka ma-lesson pa yon kasi kung halimbawa yung botany, tama ba? Botany, microbiology, ganun, di ba? Yung mga subject na ano, kaya ng English 1, English 2, hindi ko na kailangan kunin kasi nakuha ko na nga. Sana kung ganon, kung makikredit, ano. Hindi natin alam kung parehas lang sa kasi yung anak ko nag-aaral dyan sa Pilipinas, pagdating nila dito sa state, na-credit yung mga ibang subject nila, lalo na yung panganay ko mga Babs. So sana ganon din sa course natin, ano, sa mga nursing aid dyan sa Pinas. Sana ganon din na ma-credit din, ma-credit din yung ano, yung mga ibang subject. Para at least kung yung 4 weeks na sinasabi na program, malay mo maging 2 weeks na lang, di mas okay, di ba? So yun sa mga estudyante ngayon, yung ongoing pa lang sa Pilipinas na nag-aaral ng nursing aid, huwag pa rin kayo mawalan ng pag-asa kasi hindi pa naman 100% sure yung sinasabi nila na hindi pwede. Tsaka kung hindi man pwede mga Babs, magagamit nyo pa rin yan, advantage pa rin yan. Hindi nyo man magamit sa work, magagamit nyo pa rin sa pangsarili nyo kasi nakakaintindi kayo mga Babs. Meron kayong knowledge, may knowledge kayo kung ano yung mga tamang vital signs mga Babs. Kasi sa nursing aid marami kami natutunan nun mga Babs. Lalo na meron tayong, nagkaroon din ako ng, kasi after graduation nun, nag-straight ako talaga na mag-volunteer sa hospital for I think 4 months. Nag-volunteer ako, walang sweldo.
pagkatapos syempre inayusan natin yung performance natin nun. Actually nun nag-resign na ako yata o nag-give up na ako, nag-quit. Pero hindi ko in-inform yung hospital. Umalis na lang ako. Tapos isa sa nursing aide din na kasama ko, nakita ko sa palengke sa Angeles. Sabi niya, ba't ka umalis? Ia-absorb ka na pala. So bumalik ako nun. Bilisan na lang natin yung kwento. Inabsorb ako, tapos ayun. Na-absorb ako, tapos edi nagkaroon na ako ng sweldo kahit pa paano. Pero syempre sa Pilipinas talagang napakababa yung sweldo ng mga nurse tsaka nurse aide, no? Lalo na nurse aide. So yun, nakapag-experience din naman ako ng 2 years sa hospital, mga babs. So ganoon lang, at least experience pa rin. Kumuha pa rin ako ng experience. Kasi yung experience, mga babs, yung karunungan nandun na yun eh. So sa hospital na pinasukan ko noon, although nursing aide lang ako, nursing aide ako. Kasi nga may nurse, diba? Kaya sabi ko nursing aide lang. Kahit nurse aide lang tayo, mga babs, nung time na nag-volunteer ako, lahat halos na pag-aralan ko yung pag-i-insert ng suwero, pag-i-insert ng mga catheter, yan. Tapos yung mga nag-IE, kasi may hilig akong mapagmasid ako, mga babs. May mga times na pinapatry sa akin, pero under supervision of nurse ko, charge nurse o kaya yung head nurse. Kasi ganun naman sa Pilipinas, pagka toxic sila, mga babs, masyadong maraming pasyente, tapos alam naman nila na kaya mo, papatulungan ka na, papayagan ka nilang tumulong, pero nandun pa rin sila, under supervision pa rin. So walang magko-commit na na bawal ka kasi wala kang license, hindi ka RN. I know, pero kasi nga sa Pilipinas, diba, lalo na sa public, napakaraming pasyente. So sa government, mga babs, so yun, natutunan kong lahat yun. Tsaka practice lang naman yun, mga babs. Hindi naman yun talagang ako yung gumagawa. Kumbaga pinapayagan nila ako para ma-practice ako. Kasi kala nila nung kukuha ko ng itutuloy ko ng RN. Which is not true. Kasi nung nag-aral tayo ng nursing aid, mga babs, second course ko na lang yun. That time feeling ko matanda na ako. Hindi ko na kaya or wala na ako talagang, actually talagang hindi na kaya, kasi that time may pamilya na ako noon, mga babs. Kumuha lang talaga ako na second course ko. Kasi nga siguro kasi passion natin to, no? So yun, mga babs, kung passion nyo, ituloy nyo lang. Kayo mawawala ng pag-asa. Kagaya nitong nursing aid na to, matagal ko rin ginagamit, mga babs, kasi iniwan ko, mga babs. Kasi nga napakaliit na sweldo, Pilipinas, hindi makakabuhay ng pamilya actually. Tsaka noon, mga babs, itong panahon namin, talagang kulang yung opportunity. Alam ito, no, kahit yung mga RN, ito yung panahon na uso yung mga call center, mga babs. Kahit yung mga RN noon, nasa call center sila. Kasi nga malaking bigayan compare sa hospital. Natatandaan ko noon, mga babs, para mabigyan ko ng tip, no, that time na nag-work ako sa hospital sa government, yung sweldo nila noon, RN, nasa 6,500 lang. So yun, hulaan nyo na lang, 6,000. Kung ang RN 6,500, ano pa kaya yung nursing aid? So napakababa, diba? Tapos meron na tayong pamilya noon, may anak na ako, so hindi kinaya. So yun, tinalikuran kong pasamantala yung passion ko, mga babs. Ayan, dito na tayo sa work. So itutuloy ko na lang mamaya itong kwento natin pag pauwi, kasi oras na rin eh. Meron na lang akong 5 minutes para mag time in. Alright, mga babs, see you later, mga babs. Ayun, nagbablog nga pala tayo ng mga babs. So time check is
11:10 mga Babs. Dito pa rin tayo sa work. And ngayong gabi na to sobrang tahimik mga Babs. Sobrang tahimik, sobrang kalmado, which is good minsan mga Babs, pero minsan ang tagal ng oras pagka ganito na tulog na lahat ng mga residents. Tapos na rin lahat ng trabaho ko. So nakakainip din pag ganito yung araw or yung duty, yung shift, no? Pero yun, mabalik nga para tayo sa usapan natin kanina tungkol sa nurse aid, no? Yun, nurse aid sa Pilipinas. Tapos so yun, kailangan pa rin mga Babs na kumuha ng CNA program dito. So sa mga subject, aalamin pa rin natin yan, aalamin ko pa rin. Tapos yung mga subject kung ma-accredit ba. So yun mga Babs, pagka nagkaroon ako ng information at nalaman na natin kung ma-accredit yung mga subject natin na kinuha sa Pilipinas, i-update ko rin kayo. For now, I'm still doing my researches, tsaka tatawag tayo if possible, or pupunta tayo mismo dun sa mga school na nagbibigay ng CNA program. Tapos pagka na kung ano man magagather natin ng information, i-update ko na lang kayo. So yun na lang muna mga Babs ang vlog natin for today. Mamayang konti uwi na rin ako, pero hindi na rin siguro mag-vlog kasi wala naman na ako mapapakita, madilim na yung dadaanan natin. So hanggang dito na lang mga Babs. Stay tuned. Sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe on my channel, Tito Bob channel mga Babs. And like, share, and subscribe mga Babs. And peace. Yun mga Babs, hanggang dito na lang ang ating vlog. Tapos na yung ship natin. Gabi na. Yun mga Babs. So 12:01 uwian na, tapos na yung ship natin mga Babs. So hanggang dito na lang ang ating vlog for today. Sa mga di pa nag-subscribe, please consider subscribing sa ating channel at paki-like na rin, and pindutin na rin yung notification bell para palagi kayong updated pag nag-upload tayo ng videos. Alright mga Bab, hanggang dito na lang, and peace.